Grace, ano ang panawagan ng mga trader at vendors sa pamahalaan kaugnay ng carrot importation? Yes, Ella, direktang hinihiling ng mga trader, vendor at mga magsasaka sa La Trinidad Vegetable Trading Area na itigil ang nakatakdang carrot importation mula Abril hanggang Hulyo 2026 dahil maaari umano itong magdulot ng malaking pagkalugi sa mga lokal na producer. Iginiit ng grupo na sa halip na mag-import ng gulay, mas dapat bigyan ng suporta at proteksyon ang mga lokal na magsasaka na umaasa sa kita mula sa kanilang ani. Paliwanag ni Agot Balanoy, ang advisor ng League of Associations of La Trinidad Vegetable Trading Area, na mataas man ang presyo ng gulay sa Metro Manila, hindi umano ito direktang napapakinabangan ng mga magsasaka dahil dumadaan pa sa maraming middleman bago makarating sa mga consumer. Dagdag pa ng grupo, matagal nang pinapasan ng mga magsasaka ang mataas na gastos sa abono, krudo, transportasyon at pasahod sa mga manggagawa, kaya lalong nabibigatan ang kanilang kalagayan kapag nadagdagan pa ng imported na produkto sa merkado. Nanawagan din si La Trinidad Councilor Nestor Fongwan Jr. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na muling pag-aralan ang importasyon ng carrot dahil mas makakasama umano ito sa hanap buhay ng mga magsasaka sa Benguet. Nakaranas na rin ng mababang presyo ng carrot ang mga magsasaka sa mga nakaraang buwan dahil sa mahinang demand at sobrang supply ng gulay sa ilang pamilihan sa Luzon. Ella, sa kabila nito ay umaasa ang mga trader at magsasaka na makakahanap ng pangmatagalang solusyon ang pamahalaan tulad ng mas maayos na market access, cold storage facilities at direktang pagbili ng mga lokal na ani upang hindi masayang ang kanilang pinaghirapan. Yan mo ng balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.